King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 601. Death Shadow Body. Void Space I/. Habang ang dalawang hangarin ay nag-aaway sa isa't isa, isang maikling talon ang lumitaw mula sa manipis na hangin at tumagos sa figure ng katawan ni Kamatayan, at isang aura ng pagkasira ang kumalat sa kanyang dibdib. Parehong kaibigan at kalaban ay natigilan. Maaaring ang batang iyon ay. Sa sandaling ito, naunawaan ng itim na balat na elder ang katotohanan. Sa isang banda, humanga siya sa nakakatakot na eye bloodline ni Zhao Fang, at sa kabilang banda, napahiya siya na ginamit siya ni Zhao Fang. Isang malamig, mapanuksong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Zhao Fang. Parehong ang itim na balat na elder at ang figure ng kamatayan ay mga taong nalampasan ang limitasyon ng kung ano ang maaari niyang labanan. Ang mga bagay ay lumampas na sa kanyang inaasahan na kahit na ang kalahating hakbang na Void God Realm ay umatake. Ang mga nasasakupan ng Emperor of Death ay nakakatakot na kahit wala pa sila sa Void God Realm. Ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay nakatutok sa figure ni Kamatayan. Shoo! Ang mga butil ng itim na usok ay lumitaw mula sa figure ng dibdib ni Kamatayan habang ang aura ng pagkasira ay kumalat sa kanyang katawan. Kasabay nito, ang talon ay nagsimulang kumupas at mawala. Mukhang hindi talaga simple ang target nitong Pursuit of Death. Umungol ang figure ni Kamatayan. Ang Void Space I/ ay tumama sa kanyang puso at naglabas ng aura ng pagkasira doon. Sa normal na mga pangyayari, ang sino man sa ilalim ng Void God Realm ay namatay na. Weng! Nagsimulang kumurap ang figure ng katawan ni Kamatayan, at tila nadouble ito. Habang kumukurap ang katawan, tila gumaling din ang sugat. Malapit sa kabilang panig ng labanan. Death Shadow Body. Ayon sa mga tala, ang 36 na gwardya ng Emperor of Death ay may kakaibang katangian. Nagsimulang magbago ang ekspresyon ng itim na balat na elder. Sa wakas ay napagtanto niya kung gaano kalakas ang background ng figure ni Kamatayan. Kung ito talaga ang Death Shadow Body, hindi magiging kakaiba para sa elder na matalo. Sa katunayan, isang himala na nagawa pa niyang mabuhay. Kung hindi dahil kay Zhao Fang at sa kalahating hakbang na Void God Realm, ilang beses na siyang namatay. Death Guard. Kinakatawan ang layunin ng kamatayan at may halos walang kamatayang katawan, na may bilis na higit sa sino man sa Origin Core Realm. Nagsimulang umikot ang mga kaisipan sa isip ni Zhao Fang. Ang mga kalkulasyon ng God's Spiritual Eye ay dumating sa isang nakakagulat na resulta. Kahit na 10 o 12 Great Origin Core Realms ang magsama-sama, mahihirapan silang talunin ang isang Death Guard. Maging ang kanyang Void Space I/ na tumagos sa vital organ ng Death Guard ay tila hindi siya masyadong napinsala. Ang aura ng pagkasira. Akmang aatake muli ang figure ni Kamatayan ng ang kanyang katawan ay nanlamig. Nilagay niya ang isang kamay niya sa dibdib niya na nagsisimula ng maghilom, at bumungad sa mukha niya ang sakit. Ano ang nangyayari? Ang itim na balat na elder ay pinagpawisan ng malamig nang maiwasan niya ang isa pang potensyal na kamatayan. Ito ay ang kapangyarihan ng pagkasira. Kahit na ang kapangyarihan sa pagbawi ng walang kamatayang katangian ay pinaghihigpitan. Ang puso ng kalahating hakbang na Void God Realm ay tumalon. Ang kapangyarihan ng kamatayan at ang kapangyarihan ng pagkasira ay parehong lumitaw sa maliit na isla na ito ng sabay. Kaya ganyan yan. Ang aking purple lightning's aura of destruction ay maaaring huminto sa kanyang bilis ng paggaling. Gumalaw ang puso ni Zhao Fang. Alam na niya ang tungkol sa aura ng pagkasira noong una niyang sinimulan ang linang nakidlat. Ngayong ang aura ng Ancient Dream Realm ay sumanib sa kanyang purple destruction lightning, ang aura ng destruction ay mas malapit sa pinanggalingan nito kaysa noong nabubuhay pa ang Wind Lightning Emperor. Sa makatuwid, ang pinsala sa figure ng Death Shadow Body ng kamatayan ay mas malaki kaysa sa inaakala. Ang espesyalidad ng immortal na katangian ay ang bilis ng pagbawi nito, ngunit kapag pinaghihigpitan ang pagbawi na iyon, ang pinsala ay magsisimulang tumambak sa kalaunan. Kahit ano. Kahit na 60 hanggang 70% lang ng aking battle power ang magagamit ko, ang maliliit na problemang ito ay wala. Ngumisi ang figure ni Kamatayan. Shua. Ang figure ng kamatayan ay kumislap sa hangin at nagradiated ng malamig na layunin ng kamatayan.
Hindi maganda. Ang puso ng itim na balat na elder ay nanginginig. Hindi niya makita kung paano kumilos ang Death Guard, ngunit ang malamig na layunin ng kamatayan ay agad na dumaan sa kanyang kaluluwa. Tumigil ka. Pinipilit ng Void God Intent ang Soul Dimension at pinalamig ang Heaven Earth Yuan Chi sa malapit. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, mayroon akong layunin ng Emperor of Death na protektahan ako. Isang tao lang talaga sa Void God Realm ang makakapagbanta sa akin. Ang figure ng kamatayan ay hindi natinag habang tinutupad niya ang layunin ng kalahating hakbang na Void God Realm. Madali pa rin siyang gumalaw sa ilalim ng aking layunin. Ang kalahating hakbang na Void God Realm ay hindi napigilan ang figure ng kamatayan. Sa lugar, tanging si Zhao Feng at ang kalahating hakbang na Void God Realm ang nakakita kung paano gumalaw at umatake ang figure ng kamatayan. Shua! Shua! Ang God Spiritual Eye ni Zhao Feng ay nakakita ng dalawang figure ng kamatayan. Ang isa sa kanila ay papunta sa kanya habang ang isa naman ay papunta sa nakaitim na balat na elder. Arg! Ang itim na balat na elder ay sumigaw habang ang isa sa mga figure ng kamatayan ay dumaan sa kanyang katawan. Whoosh! Isang malamig na kislap ng liwanag ang pumutol sa katawan ng itim na balat na elder. Hindi. Ika-6 na Junior Martial Brother. Ang kalahating hakbang na Void God Realm ay sumisigaw sa kalungkutan. Ang tagapangasiwa ng mga Death Squad ay namatay ng ganoon lang. Huminga ng malamig si Lianya sa barko. Siya ay nagmula sa Six Ring Palace, at ang itim na balat na elder ay isang bangungot doon. Lahat ay natakot sa kanya. Shoo! Kasabay nito, ang isa pang figure ng kamatayan ay lumapit sa barko. Mag-ingat ka, bulalas ni Lianya at ng Skeletal Division Leader. Ang pumatay sa itim na balat na elder ay doppelganger lamang ng Death Guard. Ang kanyang tunay na katawan ay papalapit sa Blue Lightning Sea Sky Ship. Isang nakakatakot na lamig ng kamatayan ang bomb-alot sa barko. Si Lianya at ang Skeletal Division Leader, na parehong nasa late stage na Small Origin Core Realm, ay nagyelo at hindi makagalaw. Hindi man lang nila naisip na lumaban. Eye of Ice Soul. Ginamit ni Zhao Feng ang kanyang God Spiritual Eye upang bahagya na mag-lock sa figure ng kamatayan, ngunit ang kanyang bilis ay masyadong mabilis, at nasa kanya ang proteksyon ng layunin ng kamatayan. Kapansin-pansing nabawasan ang epekto ng kanyang Eye of Ice Soul. Hihihi, target ng Pursuit of Death, sa tingin mo ba hindi ko alam na kaaway mo ang taong iyon? Isang malabong figure ang lumitaw sa barko. Nang marinig iyon, umalangaw-ngaw ang alon sa puso ni na Zhao Feng, Lianya, at ang Skeletal Division Leader. Ang figure ng kamatayan ay nagmula sa direksyon ng walang limitasyong karagatan, ngunit hindi mahirap para sa kanya na makita na si Zhao Feng ay kaaway ng itim na balat na elder. Alam pa niyang mananalo ang nakaitim na elder. Kung alam nitong Death Guard na kaaway ko ang nakaitim na elder, bakit niya pa siya pinatay? Naguguluhan si Zhao Feng. Aalisin ko muna lahat ng ikatlong partido. Malamig na tumawa ang figure ni kamatayan. Pagkatapos niyang sabihin iyon, dahan-dahan niyang iniabot ang kanyang kamay, na nababalot ng itim na usok, at bumuo ng isang palad na nagpapalabas ng malamig na layunin ng kamatayan na bumaba mula sa langit at pinilit si Zhao Feng. Boom! Nanginginig ang puso ni Zhao Feng at ng mga kasama habang tila nakikipaglaban sila sa isang nagyayelong bundok. Wow! Si Lianya ay dumura ng isang subo ng dugo habang siya ay kalahating nakaluhod sa lupa at nahimatay. Halos hindi ito nakayanan ng Skeletal Division Leader. Ang mga buto nito ay napakalakas, ngunit ang presyon sa kaluluwa nito ay nagpang-inag. Si Lianya at ang Skeletal Division Leader ay parehong nasugatan, at iyon ay mula lamang sa shockwave. Ang totoong target ay si Zhao Feng. Huwag mo nang isipin iyon. Ang God Spiritual Eye ni Zhao Feng ay naging kasing lalim ng karagatan at tila nagsimulang umikot ang tubig sa loob. Ang God Spiritual Eye ay naglabas ng isang sinaunang aura na nakakatakot sa mga Diyos at demonyo. Ang kanyang asol na buhok ay umihip ng husto, at ang kanyang kaliwang mata ay tila may kapangyarihang kontrolin ang lahat ng bagay sa mundo. Hindi ko kayang pigilan ang kaluluwa niya. Nagulat ang figure ni kamatayan. Kailangang malaman ng isa na ang kanyang palad ay naglalaman ng mahinang hangarin ng kamatayan na kahit na ang mga nasa Great Origin Core Realm ay hindi mablock.
Ang God's Spiritual Eye ay lubhang nababanat sa mga pag-atake ng kaluluwa, kaya hindi nagulat si Zhao Fang. Bakit hindi siya umaatake tulad ng ginawa niya laban sa nakaitim na elder? Kung ginawa niya iyon, hindi ko ito mapipigilan kahit na ang aking God's Spiritual Eye. Kumislap ang mga mata ni Zhao Fang. Bagamat naglabas ang Death Guard ng layunin ng kamatayan, walang layuning pumatay. Void Space Eye Slash. Shua. Lumawak ang mahinang alon kung saan naroon ang figure ni kamatayan, at nagsimulang lumitaw ang isang whirlpool. Shua. Isang manipis na talam ang tumusok sa figure ng dibdib ni kamatayan. Mahusay. Tumalon ang puso ng lahat ng nasa barko. Kung ang dalawang Void Space Eye Slashes ay makakarating sa parehong vital point, magdudulot ito ng kritikal na pinsala kahit na ang figure ng kamatayan ay may halos walang kamatayang katawan. Hihihi. Paano gagana ng 2 beses ang parehong pamamaraan? May tumawa sa gilid. Shua. Ang figure na nabutas ay nagsimulang maglaho. Ito ay isang after image lamang. Arg. Sigaw ng Skeletal Division Leader. Ang pinanggalingan ng boses ay galing mismo sa tabi niya. Mas tiyak, mula mismo sa likod ni Zhao Fang. Hihihi. Ang misyon ay natupad ng napakadali. Isang kamay na nababalutan ng itim na usok ang malapit ng kumapit sa leeg ni Zhao Fang. Ang lamig ng kamatayan ay nagyelo sa kalahating hakbang na throw yuan at kapangyarihan ng bloodline ni Zhao Fang. Bago pa niya natapos ang Void Space Eye Slash, gumalaw na ang Death Guard. Si Zhao Fang ay walang oras para umiwas, at siya ay pinaghigpitan ng nakakatakot na kapangyarihan ng Death Guard. Sa kritikal na sandali, ding! Isang transparent na dagger ang kumislap at bumangga sa figure ng kamay ni kamatayan, na lumikha ng tunog ng 2 metal na bagay na nagtatama sa isa't isa. Sinong nandyan? Nanlamig ang figure ni kamatayan. Whoosh! Naputol ang 2 daliring hahawakan na sana ni Zhao Fang. Meow meow. Isang kulay abong pilak na guhit ang kumislap, at isang maliit na pas ang magnanakaw na bahagyang mas malaki kaysa sa isang palad ang damapo sa figure ng balikat ni kamatayan. Matalas at puno ng kapangyarihan ang mga mata nito. King of Gods, Kabanata 602. Shadow Kill Imperial Dagger. Sa kabilang panig ng walang limitasyong karagatan, mayroong isang kakaibang metal na itim na barko na may ilang figure sa barko. Magkatabing nakaupo ang mainit na kabataan at ang mapuputing mata na batang babae. Sa likod nila ay 2 matangkad na figure, 2 Death Guard. Ang 4 na Death Spirit Lord at 36 na Death Guard ay nakakalat sa 10 kalapit na island zone. Ang bawat token of death ay maaaring makadama sa isang malaking radius, ngunit napakaliit pa rin ang pagkakataong makahanap ng isang tao. Napabuntong hininga ang mainit na binata. Ang mainit na binata ay biglang may naramdaman, at ang 2 Death Guard na nasa likod niya ay parehong bahagyang nagambin. Shua. Bukod sa maliit na batang babae na may puting mata, isang token of death ang lumitaw sa kamay ng lahat. Third Prince, ang 33 Death Guard ay naabot na ang target. Napakalayo niya sa posisyon natin ngayon. Ayon sa aura, malamang mga 2 island zone ang layo niya. Magalang nasabi ng 2 Death Guard. Hahaha. Ang swerte natin. Nahanap na ng 33 gwardya ang target. Tumawa ang mainit na kabataan. 10 isla zone ay isang napakalaking lugar upang maghanap, at mayroon lamang silang ilang dosenang tao na naghahanap. Ito ay tulad ng pagsisikap na makahanap ng isang butil ng buhangin sa karagatan, ngunit talagang natagpuan nila ang target sa lalong madaling panahon. Kailangang aminin ng isa na ang swerte ng 33 ay napakabuti. Shua. 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 Nagsimulang gumuhit ang puting mata na batang babae. Lumingon ang mainit na kabataan at nanood. Ang larawan ay hindi pa tapos, ngunit makikita ang isang figure na may hawak na isang maikling talam. Tama, iyan ang 33 bantay. Ang boses ng 2 pang Death Guard ay puno ng pananabik. Ang isang maliit na kulay abo pilak na pusa na may hawak na isang misteryosong punyal ay lumitaw sa pagguhit. Lalala, gusto ko itong pusa. Masayang sabi ng batang babae, ngunit ang mga tingin ng mainit na kabataan at ng 2 Death Guard ay nakalok sa ibang bagay. Ang sandata ng pas ang iyon. Bulalas ng isa sa mga Death Guard.
Sa parehong sandali, bumalik malapit sa dalawang star na larangan ng digmaan. Ding! Iniligtas ng munting pas ang magnanakaw si Zhao Fang. Shua! Kasabay nito, pinutol nito ang dalawang daliri ng Death Guard. Ang aking Death Shadow Body ay nakatago sa pagitan ng pisikal at walang laman na sukat. Paanong nangyari ta? Hindi makapaniwalang tanong ng figure ni kamatayan. Bigla niyang nakita ang isang maliit na pas ang magnanakaw na nakaupo sa kanyang balikat mula sa gilid ng kanyang mata. Isang pusa. Parehong kaibigan at kalaban, kabilang ang kalahating hakbang na Void God Realm na kasalukuyang naniningil, ay natigilan. Isang pusa. Paano ito posible? Hindi ito matanggap ng figure ni kamatayan. Kahit na ang normal na Great Origin Core Realms ay hindi maaaring masaktan ang kanyang Death Shadow Body. Ang Death Shadow Body ay naglalaman ng layunin ng Emperor of Death, at ito ay nasa pagitan ng mga hangganan ng buhay at kamatayan. Ang katawan ay lubos na nababanat sa bawat uri ng pag-atake, at maaari nitong bawasan ang anumang pinsala ng hindi bababa sa 80 hanggang 70%, ngunit dalawang daliri ng gayong napakalakas na katawan ay pinutol ng isang pusa. Yung punyal. Maghintay. Ang figure ng tingin ni kamatayan ay dumapo sa misteryosong punyal ng maliit na magnanakaw na pusa. Ang misteryosong punyal ay kumikinang na may hindi maarak na aura. Tila nagmula rito ang malamig at magaspang na mga ungol. Iyon kaya ang supreme item ng Dao of Shadow Assassination, ang Shadow Kill Imperial Dagger. Bumilis ang tibok ng puso ng Death Guard. Shadow Kill Imperial Dagger. Ang anyo ng mga mata ni kamatayan ay puno ng sindek, kasakiman, at pag-iingat. Gayunpaman, bago siya makapag-react, isang paa ng pusa ang sumampal sa kanyang mukha. Arg! Sumigaw ang figure ni kamatayan nang maramdaman niya ang matinding kirot sa kanyang mukha. Kahit halos walang kamatayan ang katawan niya, natulala siya. Shua! Ang figure ay naging malabo at nawala. Munting pas ang magnanakaw, magandang trabaho. Naramdaman ni Zhao Fang na nawala ang malamig na layunin ng kamatayan. Sa ganitong kritikal na sandali, tanging ang munting pas ang magnanakaw lamang ang makakatulong. Mukhang gusto akong hulihin ng Death Guard. Si Zhao Fang ay kalmado. Ang pagpatay at paghuli ay dalawang magkaibang konsepto. Kung gusto ng Death Guard na patayin si Zhao Fang, mas madali pa sana ito kaysa patayin ang nakaitim na Elder. Kung tutuusin, ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan nila ay napakalaki, kaya tila ang misyon ng Death Guard ay upang hulihin siya. Hindi katakatakang pinatay niya ang matanda na may itim na balat kahit alam niyang magkaaway kami. Ang nakaitim na Elder ay maaaring nagbabanta sa aking buhay. Malinaw na alam iyon ni Zhao Fang at nagpakawala ng hininga. Ang kahirapan para sa Death Guard na hulihin siya ay mas malaki kaysa sa pagpatay sa kanya. Wala akong pakialam sa pagkakakilanlan mo, pinatay mo lang ang 6th junior marshal brother ko. Mamatay. Isang malamig na boses na tila nagmula sa kailaliman ng impyerno ang tumunog habang ang isang malakas na kalahating hakbang na Void God Intent ay sinaksak patungo sa figure ng kamatayan. Sa sandaling ito, dumating na ang half-step Void God Realm expert, at agad niyang inatake ang figure ng kamatayan. Ang kalahating hakbang na Void God Realm ay may hitsura ng isang iskolar na kabataan, ngunit ang kanyang mga mata ay namumula sa puot at lamig habang nakakulong sila sa Death Guard. Half-step Void God Intent. Ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng isang kalahating hakbang na Void God Realm at isang Great Origin Core Realm ay ang pagkakaiba sa kanilang kaluluwa. Ang isang kalahating hakbang na Void God Intent ay maaaring sugpuin ang sinuman sa Great Origin Core Realm. Malamig na ngumisi ang figure ni kamatayan. Hindi siya natakot. Shua! Shua! Ang Death Guard ay naging isang sunod-sunod na after images. Kahit na ang kalahating hakbang na Void God Realm ay hindi kasing bilis ng Death Guard. Avalanche God Technique, Anger of the Mountains and Rivers. Ang iskolar na kabataan ay tumayo ng matangkad at ibinuka ang kanyang mga braso habang nagsimulang mabuo ang isang bola ng liwanag na naglalabas ng malakas na aura. Boom! Ang hangin ay nagsimulang manginig, at isang kulay abong-agos ang nagsimulang dumaloy sa isang lugar na 10 o 20 milya. Ang kulay abong-agos ay naging sanhi ng pagyanig ng mga bundok at ilog at pagkawala ng kulay ng araw at buwan. Ang lahat ng ito ay nagmula sa kalahating hakbang na Void God Realm.
Ang lakas ng isang kalahating hakbang na Void God Realm ay nakakatakot. Pakiramdam ni Zhao Fang ay hindi makahinga, at halos hindi niya nagawang ipatawag ang Ghost Corp's Cursed Array para harangan ang shockwaves. Nailipat na si Lianya sa loob ng barko o kung hindi ay magiging putol-putol na laman at buto ang kanyang katawan. Pumasok ka na rin. Ikinaway ni Zhao Fang ang kanyang kamay at inilagay ang Skeletal Division Leader sa loob ng 10,000 Ghost Pearl. Masyadong malakas ang pag-atake ng kalahating hakbang na Void God Realm, at sino man sa ibaba ng Great Origin Core Realm ay makakahanap ng kamatayan kung sila ay masyadong malapit. Boy! Isang layer ng tubig ang lumitaw sa paligid ng katawan ni Zhao Fang, na lalong nagpababa sa lakas ng shockwaves, halos hindi siya makatayo sa kabila ng kanyang malakas na water bloodline at malapit sa peak na Great Origin Core Realm na estado ng pag-iral. Boom! 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 Ang figure ng katawan ni kamatayan sa wakas ay nakatagpo ng ilang pagtutol, ngunit umasa siya sa kanyang halos walang kamatayang katawan upang patuloy na makalapit sa kalahating hakbang na Void God Realm habang ang itim na usok ay lumitaw mula sa kanyang katawan. Death God's Dancing Blade. Ang maikling talam sa kamay ng Death Guard ay nagsimulang umikot. Whoosh! 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 Ang mga arko ng magandang blade light ay nakipagsagupaan sa kalahating hakbang na Void God Realm. Saint Emperor's Pen. Malamig na ngumisi ang iskolar na kabataan nang lumitaw ang isang misteryosong Earth Grade na sandata sa kanyang kamay. Dahan-dahan niyang iwinagayway iyon, at lumabas ang mga sinag ng matalim na liwanag. Ang bawat isa sa mga sinag na ito ay nagawang durugan ang isang bundok. False Saint Emperor's Pen. Ang totoong Saint Emperor's Pen ay nagmula sa maalamat na Dynasty of the Saint Emperor, at naabot na nito ang pinakamataas na Earth Grade. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng Death Guard. Boom! Ang langit at lupa ay napuno ng mga pagsabog at shockwaves na naging sanhi ng alikabok at dumi upang matakpan ang lahat. Umatras muna tayo. Binuksan ni Zhao Fang ang kanyang God's Spiritual Eye at kinumpirma ang isang ruta, pagkatapos ay ginamit ang array bilang takip habang siya ay tumatakbo patungo sa karagatan. Kahit sino ang manalo, hindi tayo makakatakas. Huminga ng malalim si Zhao Fang. Hindi siya nakapasok sa isang labanan sa ganoong antas gamit ang kanyang kasalukuyang lakas. Meow-meow. Umupo ang munting pas ang magnanakaw sa kanyang balikat at nil-arrow ang misteryosong punyal. Ang punyal na iyon ay ang Shadow Kill Imperial Dagger. Maging ang mga daliri ng Death Guard ay naputol. Nagulat si Zhao Fang. Ang aktwal na lakas ng maliit na magnanakaw na pusa ay hindi nagawang banta ang Death Guard. Ang tanging dahilan kung bakit ito makapagbibigay ng anumang tulong kay Zhao Fang kanina ay dahil sa Shadow Kill Imperial Dagger na ito. Noon, ginawa ng munting pas ang magnanakaw ang lahat para makuha ang punyal na ito, na naging dahilan ng pagkataranta maging ng Purple Saint Partial Spirit. Whoosh! Hindi nagtagal ay umalis ang Blue Lightning Sea Sky Ship sa panloob na rehiyon at nagtungo sa walang limitasyong karagatan. Sa sandaling ang Blue Lightning Sea Sky Ship ay lumayo sa larangan ng digmaan. Boom! Naramdaman ni Zhao Fang ang isa pang dalawang Void God Realm na aura na naglalaban habang siya ay umalis sa 2-star battlefield, ngunit sa kanilang mga mata, si Zhao Fang at ang kumpanya ay mga langgam lamang. Ang aura ng kamatayan. May kaugnayan kaya ito sa maalamat na Emperor of Death. Naramdaman ng dalawang Void God Realm Kings ang pag-iral ng Death Guard. Shua! Isa sa dalawang kahangahangang kapangyarihan na naskan sa ibabaw ng Blue Lightning Sea Sky Ship na daan-daang milya ang layo. Nakakatakot na aura. Lahat ng tao sa loob ng barko ay parang hindi makahinga. Para lang itong nakaharap sa walang limitasyong Ocean Whale King sa kailaliman ng karagatan. Sa kabutihang palad, ang sensasyon ay tumagal lamang ng ilang sandali. Mabilis na umalis sa 2-star war zone na ito. Inilibot ni Zhao Fang ang kanyang water bloodline at true yuan sa loob ng kanyang katawan, pinagsama sila sa hanay ng Blue Lightning Sea Sky Ship. Dahil ang barko ay may mga elemento ng tubig at kidlat, ang bloodline ni Zhao Fang at true yuan ay maaaring pansamantalang tumaas ng husto ang bilis nito. Shoo! Ang Blue Lightning Sea Sky Ship ay lalong lumayo sa 2-star war zone. Makalipas ang 4 na oras. Pang! 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 Nagsimulang kumaibot ang God's Spiritual Eye ni Zhao Fang bilang babala habang papasok ang aura ng kamatayan.
Target ng Pursuit of Death, saan ka ba talaga tumatakbo? Kung hindi lang dahil gusto kitang hulihin ng buhay, hindi ko na kailangang dumaan sa napakaraming problema sa pamamagitan ng pagpasok sa isang 2-star battlefield. Isang matangkad at masungit na figure ang humabol mula sa likuran. Ang Pursuit of Death ay papalapit na muli. Pumunta kayo sa kailaliman ng karagatan. Umakyat si Zhao Feng sa deck ng barko at nag-order. Kapitan, ikaw. Si Lulan Jishui at ang kumpanya ay puno ng pag-aalala habang hinahayaan nilang lumubog ang Blue Lightning Sea Skyship sa walang limitasyong karagatan. Sa itaas ng walang limitasyong karagatan, nanatili ang isang malungkot na kabataang may asul na buhok na may kalmado at kumikislap na mga mata. Ang tanging paraan upang mabuhay ay ang talunin ang Death Guard na ito. Ang bilis ng Death Guard ay mas mabilis pa kaysa sa normal na half-step na Void God Realms. Walang sino man dito ang makakatakas sa sarili nilang napakabilis na bilis. King of Gods, Kabanata 603. Labanan ang Death Guard. Sa ibabaw ng walang limitasyong karagatan, si Zhao Feng ay lumulutang sa hangin habang ang kanyang buhok ay umiihip sa hangin. Ang kanyang kaliwang mata ay kasing lalim at kalmado ng karagatan. Sa malayo, whoosh! Ang aura ng kamatayan ay patuloy na lumalapit, at ang pakiramdam ng panganib ay patuloy na tumataas. Meow meow. Ang maliit na paws ang magnanakaw ay nakaupo sa mga balikat ni Zhao Feng, at ang pares ng mga mata nito ay kumikinang sa isang mahiwagang liwanag. Katawan na walang kamatayan. Kinatawan ng layunin ng kamatayan. Ang bilis at pagkakasala ay mas mabilis at mas malakas kaysa sino man sa ibaba ng Void God Realm. Paano ko siya matatalo? Huminga ng malalim si Zhao Feng habang nagsimulang mag-isip. Ang Death Guard ay tila walang kapantay laban sa lahat ng nasa ilalim ng Void God Realm sa bawat aspeto. Isinasantabi si Zhao Feng, kahit ang ilang peak na Origin Core Realms ay hindi makakahadlang kahit isang suntok. Gayunpaman, hindi imposibleng manalo. Nagpalitan ng tingin si Zhao Feng at ang maliit na paws ang magnanakaw. Ang isang normal na sovereign, at maging ang mga sovereign lords, ay maaaring hindi magkaroon ng pagkakataon laban sa Death Guard dahil wala silang mga pamamaraan na maaaring talagang banta sa kanya. Gayunpaman, iba si Zhao Feng. Ang aking pinakamalakas na Void Space Eye Slash at ang Shadow Kill Imperial Dagger ng maliit na magnanakaw na pusa ay maaaring magbanta sa Death Guard. Kumislap ang mga mata ni Zhao Feng. Sa sandaling ito, ang figure ng kamatayan ay nasa loob ng 100 milya mula kay Zhao Feng. Eye of Ice Soul. Isang malamig, hindi nakikitang layunin ang bumaril sa figure ng kamalayan ni kamatayan, at ang kanyang bilis at leksi ay agad na nabawasan. Mukhang nasugatan ang Death Guard matapos makipaglaban sa kalahating hakbang na Void God Realm. Ang kanyang layunin sa kamatayan ay lubhang hamina. Sinuri ng God Spiritual Eye ni Zhao Feng. Ang paghina ng Death Guard ay nagpasaya kay Zhao Feng. Ang maliit na pagkakataon ng tagumpay ay tumaas. Target ng kamatayan, kahit na 40 hanggang 50% lang ng aking buong lakas ang magagamit ko, ang paghuli sa iyo ay kasing dali ng pag-flip ng aking kamay. Ang bahagyang gulong-gulong figure ng Death Guard ay mabilis na tumakbo patungo kay Zhao Feng nang may matinding panggigipit, at isang mapaglarong malamig na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha nang makita niya ang pinaplanong gawin ni Zhao Feng. Shua! Ang anyo ng Death Guard ay biglang naging malabo, at ang kanyang bilis ay lumakas habang siya ay umaandar patungo kay Zhao Feng. Talagang karapat-dapat kang maging target ng isang Pursuit of Death. Para talagang malok sa akin gamit ang iyong eye bloodline kahit na mayroon ka lamang kultibasyon ng isang maliit na kalahating hakbang na Origin Core Realm. Ang Death Guard ay nanatiling nakalok sa pamamagitan ng Eye of Ice Soul. Malapit sa 2-star battlefield kanina, tanging ang God Spiritual Eye ni Zhao Feng at ang kalahating hakbang na Void God Rim ang nakakakita kung paano gumalaw ang Death Guard. I-set up ang array. Ang Skeletal Division Leader ay lumitaw at iwinagayway ang itim na bandila, tumulong sa pag-set up ng Ghost Corps First Array. Ang Death Guard ay mas dalubhasa sa pagpatay at malapitan na laban. Limitahan ang hanay ng array para tumuon sa kanya. Utos ni Zhao Feng. Weng. Ang makapal na usok ay nagmula sa Ghost Corps First Array, at ito ay nakompress sa isang lugar na 200 yarda. Sa napakaliit na saklaw, ang kapangyarihan ng sumpa ay lubhang siksik.
Kahit na ang isang tao sa Great Origin Core Realm ay nasa panganib kung pasukin nila ito ngayon. Shua. Ang itim na usok ay nagmula sa ibabaw ng katawan ng Death Guard nang pumasok siya sa Ghost Corp's Cursed Array. Hindi mabilang na hindi nakikita at dagwang mapuputing kamay ang patuloy na umabot sa kanyang katawan. Tatapusin ko ang kalansay na iyon, pagkatapos ay hulihin ang brat. Nagsalubong ang mga kilay ng Death Guard. Madali niyang maharangan ang Ghost Corp's Cursed Array kung siya ay nasa pinakamataas na lakas, ngunit sa ngayon, siya ay nasugatan. Hindi lang siya kakatapos lang makipaglaban sa kalahating hakbang na Void God Realm, ang puso niya ay nilaslas ng Void Space Eye Slash, at nandoon pa rin ang aura ng destruction. Wala siyang panahon para makabawi. Ang Ghost Corp's Cursed Array ay isang malalim na hanay, at anumang pinsala dito ay magkakalat ng pantay-pantay sa buong hanay. Dalubhasa siya sa malapit na labanan at solong target na pag-atake, hindi sa mga lihim na diskarte. Gayunpaman, masisira ang array kung mapapatay niya ang may kontrol sa array. Mabuti, ang Death Guard ay nasugatan, kaya ang kapangyarihan ng sumpa ay 2 beses na mas epektibo. Gumalaw ang puso ni Zhao Fang. Hindi nagtagal ay nakita ng kanyang God Spiritual ay kung ano ang binabalak gawin ng Death Guard. Skeletal Division Leader, mag-ingat ka. Mabilis na binalaan ni Zhao Fang ang Skeletal Division Leader. Huwag mo nang isipin iyon. Ang figure ng Skeletal Division Leader ay tumaas ng sumanib ito sa kapangyarihan ng 9 Deadly Yin Bone at naging isang nagninangas na higanteng buto. Sa ilalim ng nag-aalab na estado ng higanteng buto, ang Skeletal Division Leader ay napakalakas, at ang bawat kilos at galaw nito ay naglalabas ng apoy ng kamatayan at yin. Ang Skeletal Division Leader ay may tiwala sa kanyang mga kakayahan sa pagtatanggol. Sa kasalukuyang estado nito, maaari pa itong tumagal ng ilang hit mula sa isang Great Origin Core Realm ng direkta. Gaano nakakahiya. Ang Death Guard ay naging ilang malamig na ilaw, ang ilan ay tumama patungo sa Skeletal Division Leader. Boom! Ang naglalagablab na higanteng buto ay nababalot ng mga ilaw, at ang mga tunog ng pagbitak ng mga buto ay lumitaw. Arg! Napasigaw ang Skeletal Division Leader nang maputol ang makapangyarihang bony body nito. Kahit na ang array flag ay ginawang pulbos. Nagsimulang kumupas ang usok ng Ghost Corp's Cursed Array, ang array ay nasira. Nagmura si Zhao Fang sa kanyang puso. Sa isang galaw lang, naputol ang Skeletal Division Leader at nasira ang Ghost Corp's Cursed Array. Higit pa rito, hindi man lang ito ginawa ng tunay na katawan ng Death Guard. Kasabay nito, whoosh! Ang Death Guard ay naging malamig na bahid ng liwanag at sumugod kay Zhao Fang. Gumamit ang Death Guard ng Doppelganger para tapusin ang Skeletal Division Leader at alisin ang array. Ang kanyang tunay na katawan ay malamang na sinusubukang hulihin si Zhao Fang, at ang buong proseso ay gagawin sa isang galaw lamang kung siya ay magtagumpay. Nakakakilabot. Pakiramdam ni Zhao Fang ay parang pumasok siya sa kailaliman ng kamatayan. Napagtanto niyang minamaliit niya ang pagkakaiba nila. Kahit 40 hanggang 50% na lang ng Death Guard ang natitira sa kanyang battle power, mas malakas pa rin siya kaysa sa normal na Great Origin Core Realms. Mas mabuting sumuko ka na. Muling lumitaw ang figure ng Death Guard sa harap ni Zhao Fang at iniunat ang kanyang kamay, na napapalibutan ng itim na usok. Sa totoo lang, kung gusto ng Death Guard na patayin si Zhao Fang, malamang napatay na ang huli. Gayunpaman, ang layunin niya ay makuhang buhay si Zhao Fang, at alam iyon ng huli. Sa sandaling ito, isang malamig na layunin ng kamatayan ang bomb-alot sa puso ni Zhao Fang, at ang mga manipis na tipak ng itim na hangin ay nagsimulang bomb-alot kay Zhao Fang at sa maliit na pas ang magnanakaw. Meow meow. Habang si Zhao Fang at ang maliit na pas ang magnanakaw ay malapit ng matali ng mga butil ng itim na hangin. Aking katawan. Pilit na inilipat ni Zhao Fang ang kanyang lakas at nakipaglaban sa itim na hangin. Bahagyang nagulat ang Death Guard. Hindi niya akalain na ang isang maliit na kalahating hakbang na Origin Core Realm ay mahihirapan pa sa ganoong sitwasyon. Kahit na ang ilang Great Origin Core Realm ay hindi magagawa iyon, ngunit ang estado ng pag-iral ni Zhao Fang ay malapit sa pinakamataas na Great Origin Core Realm, kaya hindi siya masusukat ng normal na mga pamantayan. Ang kamay na napapalibutan ng itim na usok ay humawak sa balikat ni Zhao Fang.
Kasabay nito, nagbabantay siya sa maliit na pasang magnanakaw habang tinatalian din ng mga butil ng itim na usok ang maliit na pasang magnanakaw. At sa sandaling iyon nangyari ang hindi inaasahang pangyayari. Weng! Parang dumampi sa tubig ang kamay ng Death Guard. Divine change ng Water Spirit. Gumalaw ang katawan ni Zhao Feng nang maging madilim na asol na likido. Liquid state. Bahagyang natulala ang Death Guard nang pumasok ang kanyang kamay sa katawan ng Water Spirit Giant. Ang depensa ni Zhao Feng ay halos walang kapantay sa estadong ito, at ang bilis ng kanyang paggaling ay umabot sa isang nakakatakot na antas. Gayunpaman, kahit noon pa man, dumaing si Zhao Feng habang siya ay nasugatan ng pagguho at lamig ng hangin ng kamatayan. Mula doon, makikita ng isang tao na kahit ang isang walang kapantay na katawan ay may limitasyon. Sa kabutihang palad, ang kanyang estado ng pag-iral ay malakas, kaya ang bilis ng pagpapagaling ng Water Spirit Giant ay napakapangit. Hindi talaga simple ang brat na ito. Bulong ng Death Guard habang nagre-react. Akmang bawiin niya ang kamay niya. From water to ice. Malinaw na nakikita ng God's spiritual eye ni Zhao Feng ang anumang detalye. Weng! Sa sandaling iyon, ang kamay ng Death Guard ay nahuli sa yelo. Gusto mong i-freeze ang kamay ko. Nanghina ang mga balintataw ng Death Guard habang siya ay malamig na tumawa. Masyadong malaki ang pagkakaiba ng lakas ng dalawa, kaya paano kung ma-freeze sandali ni Zhao Feng ang kanyang kamay? Ding! Isang transparent at misteryosong punyal ang hiniwa ang kanyang kamay na pansamantalang nagyelo. Paano ito nakatakas sa true lines of death ko? Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ng Death Guard. Sa kanyang balikat ay nakaupo ang isang maliit na magnanakaw na pusa na nakangiti. Basag! Bumagsak ang kamay ng Death Guard. Arg! Sumigaw ang Death Guard habang siya ay umatras, at napuno ng hangarin ng pagpatay ang kanyang mga mata. Gagong pusa, pupunitin kita sa 10,000 piraso. Malamig na sinag ng liwanag ang nagmula sa kanyang katawan, na tumawid sa kalahating milya. Meow meow. Ang munting pasang magnanakaw ay kumidlat at nawala. Boy! Ang tunaw na katawan ni Zhao Feng ay nagawang ipagtanggol laban sa mga sinag ng liwanag, at ang kanyang katawan ay nagsimulang gumaling. Nanambalik ang kalmado ng karagatan pagkaraan ng ilang sandali, ngunit hindi pa rin naaalis ang galit ng Death Guard. Ipinakalat niya ang kanyang spiritual sense at sinubukang hanapin ang maliit na pasang magnanakaw. Ang isang Death Guard ay talagang pinutol ng isang pusa ang kanyang kamay. Ito ay medyo nakakahiya. Ito ang perpektong pagkakataon. Tumalon ang puso ni Zhao Feng habang nakakulong siya sa Death Guard at nagpakawalan ng pag-atake gamit ang kanyang kaliwang mata. Void Space Eye Slash. Shua! Isang manipis na talam na nagliliwanag ng aura ng pagkawasak ang tumama sa katawan ng Death Guard. Whoosh! Ang figure ay agad na nawasak. Kawawa naman. Napabuntong hininga si Zhao Feng. Kahit na ang Death Guard ay naapektuhan ng kanyang mga emosyon, ang Void Space Eye Slash ay hindi tumama sa target. Shua! Muling lumitaw ang Death Guard ngunit umungol. Ang itim na usok ay nagmumula sa kanyang balikat. Mayroong isang maliit na butas, at ang aura ng pagkasira ay tumatakbo sa loob. Sa pagkakataong ito, hindi natama ng Void Space Eye Slash ang kanyang mga vital organ, kaya limitado lang ang pinsala, ngunit lalo lang nitong nagalit ang Death Guard. Bilang isang Death Guard, siya ang bangungot ng hindi mabilang na mga tao. Kailan siya napahiya ng labis, at sa pamamagitan ng isang maliit na kalahating hakbang na Origin Core Realm at isang pusa sa ganoon. Maaari ko lang gamitin ang Void Space Eye Slash ng isang beses pa. Inipon ni Zhao Feng ang kanyang natitirang Eye Bloodline Power. Ang tagumpay o pagkatalo ay pagpapasya sa susunod na sandali. Meow meow. Isang gray-silver streak ang biglang sumilay sa hangin. Shua! Isang manipis at transparent na sandang ang bumasag patungo sa Death Guard. Ang bilis. Talagang karapat-dapat itong maging maliit na pasang magnanakaw. Tumalon ang puso ni Zhao Feng. Ang maliit na pasang magnanakaw ay marahil ang tanging isa na maaaring magtangkang tambangan ang Death Guard. Ha ha ha! Nililigawan mo si kamatayan. Ang Shadow Kill Imperial Dagger ay magiging akin. Ang Death Guard ay napuno ng labis na kagalakan. Whoosh! Isang alon ng madilim na talimilo ang hamampas patungo sa maliit na pasang magnanakaw,
na bumabalot sa lahat sa loob ng 100 yarda. Tagumpay o pagkatalo ang magpapasya dito. Ang God Spiritual Eye ni Zhao Fang ay na-circulate sa maximum, at nagbigay ito ng isang sinaunang at nakakatakot na aura. Habang ang maliit na pas ang magnanakaw ay malapit ng matamaan ng pagkilos ng pagpatay, special movement. Isang whirlpool ang lumitaw at sinipsip ang maliit na pas ang magnanakaw. King of Gods, Kabanata 604. Eye of Destiny. Sa walang limitasyong karagatan, 1 oras bago lumaban si Zhao Fang at ang Death Guard. Hihihi, tapos na ang pangatlong drawing. Ang puting matang maliit na batang babae ay tumingin sa maliit na magnanakaw na pusa sa larawan. Hayaan mo akong makita. Lumapit ang mainit na kabataan, at ang iba pang 2 Death Guard ay curious na tumingin din. Gayunpaman, kapansin-pansing nagbago ang kanilang mga ekspresyon nang makita nila ang pagguhit. Ano? Paano ito posible? Bulalas ng mainit na kabataan at ng 2 Death Guard. Sa pagguhit, ang mga mata ng maliit na magnanakaw na pusa ay napuno ng katusuhan, at ang kalaban nito ay nasa isang mapaminsalang estado. Isang misteryosong dagger ang nasaksak sa puso ng Death Guard, at ang dagger ng maliit na magnanakaw na pusa ay kumikinang na may aura ng destruction habang tumatagos ito sa katawan ng Death Guard. Tama ba ang pagguhit mo? Kahit na ang 33 Death Guard ay isa sa mga mahihina, hindi siya papatayin sa isang galaw ng pusa. Nadama ng 2 Death Guard na ito ay hindi makatotohanan ngunit, sa pag-iisip kung paano ito ay guhit lamang ng isang malikot na batang babae, naunawaan nila at napangiti. Junior Marshal Sister Bailin, pinaglalaroan mo kami, hindi ba? Maamong ngumiti ang mainit na kabataan. Hindi nagsisinungaling si Bailin kahit kanino. Sniff. Gustong-gusto ko ang pas ang iyon. Nagsimulang umiyak ang mapuputing mata na maliit na batang babae, at ang mainit na kabataan ay mabilis na nagsimulang aliwin siya. Gayunpaman, sa parehong oras, ang pagguhit ng maliit na batang babae ay naging sanhi ng pagkabalisa ng kabataan. Ang Shadow Kill Imperial Blade ay isang supreme item ng Dao of Assassination, at maaari nitong baliwalain ang lahat ng depensa. Sinasalungat pa nito ang Death Shadow Body. Ang mainit na kabataan ay biglang may naalala. Third Prince, may mararamdaman tayo kapag namatay ang 33 guard. Ang isa sa mga Death Guard ay tumawa, at nang marinig iyon, ang mainit na kabataan ay nagpakawala ng hininga. Sa sandaling ito, ngumiti ang puting mata na batang babae. Hahaha, tanga, mangyayari ito makalipas ang 1 oras. Makalipas ang 1 oras. Hindi napigilan ng 2 Death Guard na mapangiti nang marinig iyon. Sinabi ni Master na ako ang tagapagmana ng bloodline ng Eye of Destiny. Galit na sabi ng babaeng maputi ang mata. Eye of Destiny. Lahat ng naroon, pati na ang mainit na kabataan, ay natigilan. Sa kabilang panig ng walang limitasyong karagatan. Hahaha. Nililigawan mo si kamatayan. Ang Shadow Kill Imperial Dagger ay magiging akin. Tumawa ang Death Guard habang nilalamon ng itim na sinag ng Bloody Light ang munting pas ang magnanakaw. Spatial Movement. Isang tipak ng Eye Bloodline Power ang na-activate, at biglang lumitaw ang whirlpool at sinipsip ang maliit na pas ang magnanakaw. Sa parehong sandali, boom, boom, boom. Ang alon ng mga itim na blade beam ay hiniwa ang lahat sa kawalan. Gusto kong makita kung paano ka makakatakas sa pagkakataong ito. Ang aking pag-atake ay nagdudulot ng pinsala sa hangin sa loob ng 100 yarda. Malamig na tumawa ang Death Guard sa kanyang puso, ngunit nagbago ang kanyang ekspresyon sa sumunod na sandali. Nagkaroon ng pamilyar na spatial disturbance malapit sa lokasyon ng maliit na pas ang magnanakaw. Iniligtas. Hindi. Kalokohan. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ng Death Guard. Bow. Isang tipak ng Eye Bloodline na kapangyarihan ang maramdaman nang biglang lumitaw ang isang whirlpool sa ibabaw niya. Whoosh! Isang maitim at transparent na punyal ang dumaan sa kanyang puso. Woo! Natigilan ang Death Guard nang lumitaw ang takot at gulat sa kanyang mukha. Shoo! Ang dagger na dumaan sa kanyang katawan ay ang Shadow Kill Imperial Dagger, at mayroon itong mga tipak ng destruction aura sa ibabaw nito. Ang kanyang Death Shadow Body ay walang gaanong depensa laban sa Shadow Kill Imperial Dagger sa simula,
ngunit ang mas nakakatakot ay ang Shadow Kill Imperial Dagger ay tumagos sa kanyang puso. Ang pag-atake ay tumama sa parehong lokasyon ng unang Void Space Eye Slash, at ang pinsala mula sa aura ng destruction na iyon ay hindi pa rin naghihilom. Meow meow. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay tumalon sa katawan ng Death Guard matapos gumawa ng butas sa kanyang puso. Ikaw. Nagsimulang kumurap ang katawan ng Death Guard sa pagitan ng kanyang tunay at pekeng katawan. Puno ng puot ang kanyang mga mata habang nakatitig sa maliit na pas ang magnanakaw na tumalon lang sa kanya. Alon. Alon ng kamatayan. Nagawa niyang magpalabas ng alon ng kamatayan sa ilang daang yarda. Shua. Isang bahid ng kulay abo at pilak ang dumaan sa hangin nang mawala ang maliit na pas ang magnanakaw. Meow meow. Ang boses ng maliit na magnanakaw na pusa ay lumitaw mula sa sinaunang metal na singsing ni Zhao Fang sa susunod na sandali. Boy! Ang water spirit giant na anyo ni Zhao Fang ay nagsimulang tumulo. Nakakatakot na kapangyarihan ng kamatayan. Si Zhao Fang ay nasugatan pa rin sa kabila ng kanyang kasalukuyang estado. Sa kabutihang palad, ang kanyang estado ng pag-iral at katawan ay napakalakas, at siya ay kasalukuyang nasa isang likidong estado, na ang lahat ay nangangahulugan na ang kanyang bilis ng pagbawi ay napakapangit. Plop! Bumagsak mula sa langit ang katawan ng Death Guard. Patay. Nakita ni Zhao Fang na walang mga palatandaan ng buhay mula sa Death Guard sa kanyang God Spiritual Eye. Ho! Nagpakawala ng mahabang hininga si Zhao Fang nang magsimulang mag-condense ang kanyang tunaw na katawan. Munting pas ang magnanakaw, magandang trabaho. Pakiramdam ni Zhao Fang ay nagkaroon na siya ng bagong lease sa buhay. Meow meow. Lumitaw ang maliit na pas ang magnanakaw sa kanyang balikat at tumawa bago iniharap ang mukha sa katawan ng Death Guard. Malaki ang bahagi ng maliit na pas ang magnanakaw sa pagpatay sa Death Guard. Kung hindi dahil sa maliit na pas ang magnanakaw, hindi sana mababawi ni Zhao Fang ang tubig. Ang Void Space Eye Slash at ang Shadow Kill Imperial Dagger ay parehong bagay na maaaring magbanta sa Death Guard. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay nateleport sa loob ng katawan ng Death Guard, at isang aura ng destruction ang idinagdag sa Shadow Kill Imperial Dagger. Napaka-perpektong kombinasyon. Baka sa mukha ni Zhao Fang ang pananabik. Dahil ang maliit na pas ang magnanakaw ay bahagyang mas malaki kaysa sa isang palad, maaari itong dalhin sa kalawakan. Ang spatial movement ay isang spatial na kakayahan, at kung ang target ay isang buhay na nilalang, ang target ay hindi makalaban sa lahat o kung hindi ang kahirapan ay magiging hindi mabilang na mas mahirap. Ang pagpili na ilipat ang maliit na pas ang magnanakaw ay isang pagpatay na hakbang na napagpasyahan nila noon pa man. Hindi tayo pwedeng magtagal dito. Ang mukha ni Zhao Fang ay maputlang puti at pagod. Ang pakiramdam ng panganib ay nawala ng higit sa kalahati, ngunit naroroon pa rin. Naunawaan niya na ang Death Guard ay isang maliit na subordinate ng Emperor of Death. Ang Pursuit of Death ay magpapatuloy hanggang sa maganap ang misyon. Weng. Isang layunin ng kamatayan ang lumitaw sa bangkay, at ito ay mas dalisay kaysa dati. Bumalot sa katawan ng Death Guard ang Wisps of Death, at nagsimulang gumaling ang mga sugat. Bagamat walang palatandaan ng pagbabalik ng buhay sa bangkay, nagsisimula ng maghilom ang mga sugat. Weng. Nakita ng God Spiritual Eye ni Zhao Fang ang isang natatanging token of death na halos kapareho ng sa Grandmaster Yin Kong, at ang layunin ng kamatayan ay nakahawak sa kaluluwa ng Death Guard. Kalokohan, ang Death Shadow Body ay immortal. May posibilidad ng revival hanggat hindi nawasak ang kaluluwa. Naging solemn na ang ekspresyon ni Zhao Fang. Sa kabutihang palad, ang katawan ng Death Guard ay nawasak, kaya't hindi siya dapat mabilis na mabuhay muli. Umalis. Utos ni Zhao Fang. Si Zhao Fang ay hindi nang ahas na lumapit sa Death Guard. Siya ang subordinate ng hindi maarak na Emperor of Death, at mayroon siyang token of death na nagpoprotekta sa kanya. Higit pa rito, ayaw pa rin ni Zhao Fang na hawakan ang anumang bagay sa katawan ng Death Guard. Shua. Ikinaway ni Zhao Fang ang kanyang kamay at iniligpit ang daang sinumpaang bangkay ng multo. Master. Iligtas mo ako. Sa gitna ng usok, dalawang apoy ang kumikibot sa loob ng butas ng mata ng isang kalansay na tinadtad. Ang katawan ng Skeletal Division Leader ay katulad ng isang ghost corpse, kaya hindi ito madaling mamatay hanggat hindi nawasak ang kaluluwa.
Shua. Ikinaway ni Zhao Fang ang kanyang kamay at inilagay ang Skeletal Division Leader sa 10,000 Ghost Pearl. Ang anumang bagay na may kaugnayan sa mga Ghost Corpses ay magiging mas malakas at mas mabilis na makakabawi sa 10,000 Ghost Pearl. Sa kasamaang palad, ang Array Flag ay nasira, at ang Skeletal Division Leader ay malubhang nasugatan. Ang Ghost Corps First Array ay hindi magagamit ng ilang sandali. Nakaramdam ng kaguluhan si Zhao Fang. Bagamat nanalo sila, napakalaki ng presyong ibinayad nila para gawin ito. Whoosh! Lumitaw ang Blue Lightning Sea Sky Ship mula sa karagatan, at tumalon si Zhao Fang dito. Sa ilalim ng kontrol ni Lulan Jishui at ng kumpanya, ang Blue Lightning Sea Sky Ship ay pumasok sa walang limitasyong karagatan. Kasabay nito, whoosh! Ang katawan ng Death Guard ay naging isang itim na guhit ng liwanag na lumipad sa hangin sa tulong ng Token of Death. Ang Token of Death ay talagang hindi simple. Kumislap ang mga mata ni Zhao Fang. Ang Token of Death ay naglalaman ng layunin ng kamatayan ng Emperor of Death, at maaari pa itong maging sanhi ng pagbaba ng Eye of Death, ngunit nagulat si Zhao Fang na hindi bumaba ang kapangyarihan ng Emperor of Death. Para sa ilang kadahilanan, tila ang Emperor of Death ay hindi personal na nakilahok at kailangang magpadala ng mga subordinate bilang kahalili niya. Hindi alam ni Zhao Fang na ginamit ng Emperor of Death ang Bridge of Death, isang napakalawak na kasanayan, para hanapin siya, kaya kailangang matulog ng ilang taon para makabawi. Sa kabilang panig ng walang limitasyong karagatan. Ang mainit na kabataan at ang dalawang Death Guard ay parehong may naramdaman. Weng. Ang mga Token of Death sa kanilang mga kamay ay nanginginig at nagpadala sa kanila ng isang piraso ng impormasyon. Ang 33 bantay ay namatay. Nayanig ang puso ng mainit na kabataan. Ayon sa mga ulat, hindi pa umabot sa Origin Core Realm ang cultivation ng target. Bagaman ang 33 Death Guard ay isa sa mga mahihinang gwardya, sapat pa rin ang kanyang lakas upang talunin ang sinuman sa Origin Core Realm. Kahit ang normal na Great Origin Core Realms ay parang mga sanggol sa kanya. Bulong ng isa sa mga Death Guard. Paano kaya namatay ang 33 gwardya? Hindi makapaniwala ang tatlo, ngunit ito ang katotohanan. Napatunayan na ang pagguhit ng batang babae na may puting mata isang oras ang nakalipas. Ngunit hindi pa nawasak ang kaluluwa ng 33 gwardya, kaya maaari pa itong mabawi. Malalaman natin ang nangyari sa lalong madaling panahon. Naningkit ang mga mata ng binata. Hanggat nagising ang 33 gwardya, magkakaroon sila ng higit pang impormasyon sa target, na magbibigay sa kanila ng mas mataas na antas ng tagumpay sa susunod. Higit pa rito, mayroon pa tayong katulong dito. Ang mainit na tingin ng binata ay dumapo sa maliit na batang babae na maputi ang mata, at mas nakaramdam siya ng kumpiyansa.